Coach, magbigay ka naman ng topic para makapag-practice ako ng editorial cartooning ngayon. Yan yung mga common question na tinatanong sa akin ng mga young editorial cartoonists. Araw-araw kung ano ba yung balita ngayon, anong topic yung pwedeng gawin sa editorial cartoon. Pero ang tanong, kapag wala namang nagbigay sa iyo ng topic, hindi ka na magpapractice ng editorial cartoon. So, paano na? Walang topic, walang editorial cartoon. Ganon? Siyempre, hindi pwedeng ganon. Tandaan mo, editorial cartoonist ka, journalist ka rin. So, dapat marunong ka mag-gather ng information or mga issues at dapat marunong ka maghanap ng topic ng editorial cartoon mo. At alam mo bang sa panahon ngayon, halos imposible na maubusan ka ng topic dahil ngayon ang uso ay only topics. Oo, only topics. As in, hindi ka na maubusan ng topics para sa editorial cartoon mo. At kung gusto mong malaman kung paano yan, panoorin mo to at syempre tapusin mo tong video na to. Let's go! So, nung panahon ko dati, nung sumasali ako sa editorial cartooning, ayan, naging dinosaur pa nga ni. So yun nga, sumasali sa editorial cartooning dati, kailangan mo manood ng TV, kailangan mo makinig sa radyo, kailangan mo bumili ng dyaryo. Yan, alam mo yung mga balita na nangyayari sa Pilipinas noon para may topic ka sa editorial cartooning. Kasi usually, yung SPA namin or school paper advisor namin, magtatanong niya pag journalism na namin, magtatanong niya kung anong topic for today. So minsan, bahala ka na basta may pasa kang editorial cartoon for that day para sa practice mo. So, bahala ka mag-gather ng news or ng balita, diba? Kaya yun, naging practice ko yun na dapat meron akong diary everyday para magkameron ako ng topics or manood ako ng unang hit or kung mang balita. Alamin ko, mag-isip na ako ng mga editorial cartoon or mga visual elements na gagawin ko sa editorial cartoon ko. So yun yung mga ginagawa ko dati para magkaroon lang ako ng topics sa editorial cartoon ko. So usually, hindi ko siya tinatanong kung kani-kanino man. Inaalam ko mismo kung ano yung topic for today na pwede kong gawing editorial cartoon para may magawa ko sa practice ko. Pero nowadays, napakasimple na lang. Napakadali nang makahanap ng topics for editorial cartooning. Isipin nyo, may internet, may social media, at higit sa lahat, may AI. May AI, pwede ka mag-generate or mag-prompt ng mga hahanapin mong balita. Diba? Ipifilter out na sa'yo ng AI. Kaso, karamihan nga ayaw ng AI, diba? Since lagi ka naman nagsi-cellphone, diba? Lagi ka nagpe-Facebook, yan. Pwede ka maghanap ng balita sa Facebook. Pwede ka mag-TikTok. Maghanap sa TikTok. May mga news din dyan. Google News. News websites. Napakadaming options na ngayon. O, itatype mo lang top 10 news for today in the Philippines. Kasi pag nag-top 10 news ka at hindi mo sinabing Philippines, baka kung saan bansa man yan, diba? Baka sa India. Don't tell me what to do. Diba? So, yan. Tapos kung gusto mo pa, syempre meron ng ChatGPT, may Gemini, may Google AI. Pwede mo i-type mismo yung prompt, top 10 news for today in the Philippines, di ba? Pwede mo type yung, ngayon, i-filter out niya na yung mga website mismo, ililink niya na sa'yo. May mili ka na doon, top 10, at least hindi ka na maghanap ng isa-isa. Pwede nyo na, sa mismo ChatGPT nandun, generate mo, nandun na lahat yung balita. May mili ka na ng topic. At kung gusto mo rin, pwede mo rin itanong sa mga AI or ChatGPT kung ano ba yung cause and effect ng balita. O ano ba yung possible na core message doon? Diba? Ano ba yung pinaka-symbolism? Kung gusto mo rin talaga. Diba? Pwede mong gawin doon, pwede mong generate. Pero, syempre mas maganda kung ikaw yung mag-iisip ng mga symbolism. Ikaw yung magtsatsagang mag-analyze ng balita. Alamin mo kung sino ba yung bida. Diba? Ano ba yung problema? Ano yung cause and effect nun? Diba? Ngayon, out of that details na hinahanap mo or mga data na yon, mag-iisip ka ng visual elements. Diba? Limited na visual elements. At yung mga maisip mong visual elements, yun yung gagawin mo editorial cartoon. Yun yung lalagay mo sa editorial cartoon mo. So, dapat ikaw pa rin. Kahit alamin mo yung mga data, diba? Kahit alamin mo yung balita, dapat ikaw pa rin. Sanayin mo sarili mo, ikaw yung maghahanap. Huwag mong papagawa lahat sa AI, syempre, diba? Pero, pwede naman. Basta, gagalingan mo yung output. Dapat alam mo pa rin kung ano yung mga details, di ba? O bakit nga ba importante pa rin na ikaw mismo yung mag-a-analyze ng mga data? Una sa lahat, syempre, dyan na de-develop yung critical thinking, yung creativity, visualization skills na importante sa mga cartoonists. At syempre, yung paggamit mo ng mga powerful symbolism, dyan mo maiisip yan kapag ikaw mismo yung nag-a-analyze ng mga data ng mga balita. Diyan nagkakatalo mga editorial cartoonists sa pag-intindi ng detalye ng mga balita o ng mga simbolismo na ginagamit para mapalakas yung editorial cartoon, hindi sa paramihan ng mga topics. Okay?
So ngayon, alam mo na kung paano magkaroon ng only topics para sa editorial cartooning mo. So for sure, hindi ka na maubusan ng topic para mag-practice ng editorial cartoon mo. Okay? At tandaan mo, kahit sobrang dami ng topics na gawin mo, kahit only pa man yan, magkakatalo pa rin sa creativity at syempre sa critical thinking dahil yan yung magpapalakas ng editorial cartoon mo. Okay? Ito, tandaan mo rin na kung ano man yung mga pinapractice mo ngayon, magre-reflect yan sa quality, sa style, sa mga symbolism na gagamitin mo sa mga future na editorial cartoons mo. Okay? So kayo, saan kayo kumukuha ng mga topics ninyo para sa editorial cartoon na ginagawa ninyo? Saan ba kayo madalas kumuha? Diba? Sa TV ba? Sa diary ba kung may nagbabasa pa sa inyo? Facebook ba yan? Sa TikTok, Google, or sa AI? Pwede rin, di ba? So comment nyo dyan sa baba kung saan kayo kumukuha ng topic ninyo. At ayan, kung gusto nyo pa mas maraming tips about editorial cartooning, i-follow nyo lang syempre yung page na to. Di ba? At tuloy-tuloy lang tayo, okay? So, hanggang sa muli, hanggang sa mga susunod na videos, stay tuned lang kayo dyan. Marami pa tayong bibigyan ng mga tips, okay? Happy cartooning!